Yes, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, mga minamahal, pag-usapan natin itong pagsuportang ibinigay ni Senator Panfilo Lacson dito nga po sa pakikipaglaban ng ating presidente tungkol nga po dito sa mga maanumalyang flood control and ghost project. So, nauna ko na nga din pong sinabi sa inyo, di ba, na itong si Kiko Pangilinan, abay kahit oposisyon, sinusuportahan ang mandato ng ating Pangulo kung sa tingin niya na ito ay makabubuti. So, bakit hindi, di ba? So, dapat supposedly ito din yung ginagawa ng ibang mga senador. Instead na kontrahen, 'di ba, ang ating presidente, bakit hindi na lang nila tulungan na maisagawa yung mga plano sa ating bansa. Alright. So, yesterday, ito yung sinabi ni Senator Panfilo Lacson. Kita nyo? Sabi dito, "We have your back, sir. Lacson, suportado si PBBM versus corruption sa flood control." Actually, nauna na diyang nagbigay ng suporta itong si Kiko Pangilinan. Yan o. Nakita niyo yung balitang yan? Yan. So, basahin ko na lang sa inyo Kasi gusto po ni President Bongbong Marcos na magkaroon ng subpoena power. Ito nga pong investigative body, 'di ba? Dito sa flood control. So, magkakaroon kasi ng independent body na kung saan separate sa Senado yung investigation at separate dito sa House of Representatives. So, itong investigative body na to, gustong lagyan ng pangil ng ating presidente. Kasi ang pangit na magkakaroon ka lang ng sarili mong hearing, 'di ba? Kakaibang hearing na kung saan hindi miyembro ang ibang mga senador, 'di ba? Tapos ibang mga kongresista, kumbaga investigative body na sinimulan nga ni Tito Soto. Parang ang pangit naman kung hindi lalagyan ng pangil. So, at the end of the day, magiging useless ito nga pong investigative body na ipapanukala, 'di ba, ni President Bongbong Marcos. Kasi pag wala po yung subpoena power, yung mga testigo, kapag ayaw nilang pumunta, hindi sila pupunta. 'Di ba? So magiging toothless. So nauna na nga po ditong nagbigay ng suporta itong si Senator Kiko Pangilinan. Na kesyo ang sabi pa nga ni Senator Kiko, "If the President creates such a body, we are willing to author a law to provide the Commission with such subpoena power. Otherwise, such a commission may not able to compel the attendance of witness, nor the submission of the document, and such become ineffective." So basically, suportado po ni Senator Kiko Pangilinan na magpasa ng batas para bigyan ng subpoena power ang probe body. Kasi sasabihin ko nga sa inyo, kung hindi po natin ito susuportahan, itong subpoena power na to, magiging toothless, 'di ba, ang komisyon. Sa madaling sabi, magiging walang silbi. Nagsayang lang tayo ng public funds, ng public taxpayers money. So, kasi kapag walang subpoena power, walang makakasuhan ng blunder. 'Di ba? Walang makakasuhan at the end of the day. Kasi pwede silang umiwas 'Di ba? Hindi naman legit yung na yan Wala namang power yung na yan So, pwede silang tumanggi. Pwedeng mag-iskapo itong mga testigo or itong mga ipapatawag. So, ngayon nga po, okay, basahin natin itong sinabi ni Senator Lacson. Sabi ni Senator Lacson, buo ang suporta ni Senator Panfilo Lacson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpupursige laban sa mga umano'y nagpapayaman sa anomalya sa flood control projects. Oops, ang dami niyan. Kabilang na nga po dito yung top contractor, 'di ba, ng mga Duterte, which is itong mga Diskaya. So, sa podcast teaser nitong Sabado ng gabi, emosyonal na pinuna ni Marcos ang mga sangkot sa katiwalian na nagdudulot ng paghihirap sa mga ordinaryong Pilipino. Walang ginawa yan kundi magtrabaho, kundi mahalin ng pamilya, ba't mo paparusahan para magpayaman? That make no sense to me. Ani ni President Bongbong Marcos. Nakikita ninyo na every time na nagkakaroon ng 2 hours pa lang na ulan, binabaha na ang Metro Manilaan. 'Di ba? So, hindi nakakapasok yung mga ordinaryong Pilipino sa kanilang mga pupuntahang trabaho. So, malaking abala ito. At meron naman mga pumapasok tapos parang wala ding gana kasi pag umuwi, hirap na hirap silang makapag-commute. Ang iba pinipilit na lang pumasok
'Diba? Kasi yan yung tugon ng amo. Pero sa ating nakikita ngayon na nabibisto na yung mga taong sangkot dito sa maanumalyang mga flood control projects, isa lang ang dapat natin gawin. Suportahan itong pamamalakad ng ating presidente. 'Di ba? Huwag nating kontrahin. Huwag nating guluhin. Bigyan natin 'to ng malawakang pangunawa at malawakang suporta nang mapanagot ang may pananagutan sa pera ng kaban ng bayan. Alright, again, sabi dito, tugon naman ni Lacson dahil sa Panguno lalo siyang naiengganyo sa pagsisiwalat at paghahanap ng ebidensya laban sa mga korap. Actually, lahat na ito nagsimula talaga kay Senator Panfilo Lacson. May mga involved na mga senador. Hindi niya lang talagang maikanta. Bakit hindi niya maikanta? Ba't di niya maikanta, mga minamahal? Gawa nga ng pinigilan siya ni Senator Win Gatchalian. Kasi si Win Gatchalian ang humahawak sa, nakalimutan ko kung anong body yun. Nakalimutan ni Mali siya kung anong body yun. Pero yung dating hinahawakan, yung sila yung pumipirma sa mga budget insertion, 'di ba? Yung hinawakan noon ni tawag dito ni Grace po na ngayon siya na yung humahawak and ayaw niya daw na madamay, 'di ba, kung sakaling magkabistuhan. Ngayon kung wala ka namang kinalaman, so in the first place, bakit ka matatakot, 'di ba? So ngayon sabi pa dito, we feel you, Mr. President. You have given me and my team to firm resolve to do our part in exposing, even compiling solid evidence to nail these greedy flood control profiteers and their cohorts, both in the public and private sectors. We have your back. So sa madaling sabi, nandito kami sa likod mo, President. Buong-buo ang suportang makukuha mo sa amin. Hope so na ang ibang mga senador natin sa bansang Pilipinas, instead na mainis dahil nga po dito sa investigative body, diba, katulad na nga lang po ni Senator Dante Marcoleta na parang naiinis, diba, kasi ang sabi niya, meron naman tayong ginagawang investigation hearing dito nga po sa Blue Ribbon Committee. So, bakit pa gagawa ng separate na mag-iimbestiga dyan sa mga anomalyang flood control? Hindi din natin masisisi ang Pangulo in the first place. Diba? Dahil unang-una, itong si Senator Dante Marcoleta, medyo mayroong pagkiling. So, paano natin mapapanagot ang totoong may pananagutan? May pagkiling, halata naman. Diba? Every time na nababanggit ang pangalan ng mga Duterte, every time na nababanggit, 'di ba? Itong taon ng 2016, lumilihis yung issue. So nakikitaan natin na walang pangil, 'di ba? At parang moro-moro lang ang ginagawang investigation ni Senator Dante Marcoleta. So that's why we have a separate independent body. So ang tangi mo na lang gawin is galingan mo na lang, 'di ba, sa pag-imbestiga. Kasi nung nagbigay ng separadong privilege speech, itong si Ping Lacson, bakit ka nagalit? Na hindi naman dapat, 'di ba? Dapat sana magpasalamat ka na lang. Pero bakit ka nagalit? Alright, mga minamahal, yun po. Yeah. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.